Good morning mga ka-churda. Tayo magkape. Good morning sa inyo. Tara mga ka-churda tayo mag-chismis. Chika ka. Kaya. Yun. Wala nakita ko kasi yung video ko sa mga in-exercise ako ng kuya ko dati. Nagbibideo pala yung isang kapatid. Kasi, di ba na-stroke na ako dati? Ngayon, tinutulungan ako lagi ng atik ng kuya ko na mag-exercise. Kasi dati, hindi ako nakakapag, nakipaglakad ng ayos, ng braso ko, mga kamay ko, di magalaw diday. Tapos minsan di ako nakakalakad ng ayos. Tapos dumating din ako sa time na yung pagsalita ko, parang pag natawa, tabi ko natawa, di tayo, nakakatawa, so, nakakaano rin talaga, kasi na-stroke ako dito. Pero simula yung, si kuya ko, siya yung nag-aasikaso ng pagkain ko, gamot, tapos exercise na ako pag umaga, paano ko lumakad, tumayo ng ayos, exercise ng kamay. Tapos ang problema ko dati yung mata, sobra talaga ang aking mata. Tapos hindi ako makakita, kasi dati hindi rin ako nakakilala nga ako, diba, nakalimot ako. Yun, habang nag-exercise ako ng kuya ko, kasi na-relax, medyo na-relax ako ng konti, nagkaroon na ako ng time, nagtatawa na ako, kasi pag inaano ko ng kuya ko sa mga exercise, para maano, mating sa time na, tahimik lang ako kasi hindi nga ako makaalala, kasi natuto akong konti-konti magsalita, kasi dati hindi ako magsalita. Yun, sipag ng kuya ko, may pamilya naman siya, may asawa, may mga anak, pero inalagaan niya muna ako, kasi dati yung nagkasakit din yung nanay at tatay ko, kuya ko rin nag-aasikaso, sipag din si kuya ko, mga may sakit siya, nag-aalaga, kasi mga tito namin dati, siya rin nag-aalaga, kulang naman lang mag-doktor na yun, maging, yung nag-aalaga ng mga may sakit, exercise, so, hindi naman siya nag-apply ng ganun. Yun, sawa naman yung okay naman ako, kaya sabi ko nga pagkakaroon ako ng trabaho ulit, pera, bigyan ko rin kasi kuya ko lagi, siyempre nahirapan din minsan magtrabaho, dahil pag naulan din siya makapagtrabaho, kaya sabi ko nga pasalamat ako na, naging okay ako pag nagtrabaho ulit ako, tulungan ko rin yung kuya ko, bigyan ko rin siya ng pera. Mga kapatid kong iba nagbibigay din sa akin ng dati ng mga pangbiling gamot, pangkain ko kasi wala akong trabaho. Siyempre wala rin maasikaso sa bahay kasi hindi mo na makatulong magbayad ng apartment o bayad ng pangkain-kain araw-araw. Yung kapatid kong isa naman, tsaka isang kuya ko, sila nagbibigay sa amin. Bigay sa akin ng pera para mabili ng gamot, ng mga pangkain-kain din. Yun, salamat sa Diyos talaga. Kaya sana maging okay ako. Kaya papakita ko sa iyo lahat ng mga exercise na ginawa sa akin ng kuya ko. Sana kaya hindi ko na kaya masipot ako sa pag-Facebook tuloy. So, kahit paano sana maging okay ako din ako sa Facebook para nakatulong din yan kahit na makasahod-sahod yung 2,000, bigay mo 1,000 sa kanila. Parang gastos niya. Kaya yun, okay na ako, medyo okay talaga ako. Kaya kailangan ko pa-check up ngayong September, ay ngayong July, meron akong another check up ngayon. Kung okay na ako, yung doktor na, pwede na ako. Matanggalan na ako ng pag-inom ng gamot. Pero ayoko sana matanggal yung pag-inom ng gamot sa high blood. Kasi syempre, ang high blood talaga, noon pa naman mataas na talaga ang BP ko. Hindi lang ako na tawag dito, hindi ako nakaka-inom ng gamot dati. Kaya ngayon gusto ko, kung okay man ako, wala man naman dati kong trabaho, ang dito kong gamot, matago man. Sana yung sa high blood, wag sana maalis. Kahit isa lang yung gamot ko, okay lang. Mura naman siya kahit paano. Kasi pag nagka-work ako, maging ready lang, gusto ko magkaroon ng pambili ng gamot. Para at least meron akong gamot na nakatago. Siyempre, di mo masabi yung maging ma-high blood na naman kasi magtatrabaho na sobra-sobra. Ayaw ko naman talaga makapagtrabaho pagtrabaho na ako. Kaso nahiya na ako. Gusto ko magtrabaho. Ayaw ko naman ng ganito, puro lang ako ganito. Kahit siyempre, ang kulang talaga pa ako sa kanin. Kung dati hindi ako makita. Buti nga naging okay. Pinaka-content ko na lang itong side ng kanan. Para takot kasi ako umikot-ikot ng kalsada kasi baka may dumaan ng kalsada. Kaya part na dito, makita. Yun, sa awa naman ng Diyos. Sana maging okay na ako. Kaya pero sabi ko sa isang kapatid na huwag na muna akong pilitin kung papacheck up ngayong month na to kung wala pang pera. Kasi naman din ang trabaho yung isang kapatid. Nahiya din ako, naawa din naman ako na stress kasi check up ko sana ngayon kasi wala nga siyang trabaho ngayon. Minsan nag-extra siya. Kaya sana maging okay, maging survive na magkaroon ng bagong trabaho. Okay. Siyempre ayoko na may stress na nga ako sa kanila. May stress ako sa kanila kasi pag nagkaroon ng sakit, di makatulong. Kaya sana maging okay din sila. Ang gusto ko lang din maging okay din na isang kapatid na si Mahal. Ayun, stress na din ng mga kapatid ko. Pero pinapadalang utang. Ko sa kapatid. Hindi ko bumili sa mga Shopee, sa mga bibili. Alam naman kailangan din ng pera. Yung tagabayad ng apartment, tagabayad ng mga kuryente. Minsan kakabili ako ng pera pag bibili ako ng kapatid ko minsan. Na pambili ko na almusal, pangkain-kain ko, bibigyan ako ng mga kapatid ko. Kaya minsan siyempre pag may kailangan sa bahay na to sa apartment, nagasus ko na yung pagkain kong pera ko kahit pang budget ko. Pang-bayad ko niya, pambayad ng tubig. Siyempre gusto ko rin patulong sa kanila kasi at least lang problema sa pagbayaran ng tubig, di ba? At least nabayaran. Kaya ito si Mahal kasi isang katungan din. Sarap katungan talaga. Nakakaumay din. Sabi ko nga api-api na lang trabaho, maging okay, maging malaki ang sahod. At least mamayat na rin siya. Napakataba sa tamaan. Tabayaan, tamad. Oo, sa company, nakakapasok siya kaso 4 hours, 8 hours lang lagi ang pasok sa company. Malayo pa ang company. Siyempre, may service naman. Kaya sabi ko, lipat ka na lang ng company. Maraming okay ang sahod. At least kaya pa yung makakaraos, diba? Kasi ako sa ngayon, hindi talaga makatulong. Kasi dati may trabaho ako, pagsisisi, walang pera. Ako yung nagbabayad lahat. Kung ano yung pera, tubig, kuryente, ang magawa ko lang ng paraan. Pero kasi sisi dito sa puto, nagbubuisit din ako. Kahit mga kapatid ko, naiinis din. Ewan ko kung kamalasan dyan. Kasi sana maayos lang kayo, nakaka-stress. Yun, sawa naman ng Diyos, saan talaga. Sabi ko, wag na muna akong pa-check up ulit sa doktor. Sana ito na yung last na check up ng doktor. Para at least, gusto ko talaga magkatrabaho. Nakatulong din yun na makapagtrabaho ako kasi bayaran na apartment. Ay, naku, madali. Lagtang magawa. Na-stress lang ako dito eh. Hindi ako naman ma-stress nang wala na ako itulong. Nakaka-stress lang sa ulo. Kaya yun. Kaya, salamat pa rin sa mga blessing na nagkaroon ng mga kapatid na naging okay. Siyempre, kami na lang magkakasama eh. Mga kanyang parents namin. Kaya gusto ko kahit maging good job, magkaroon ng trabaho, ng magandang sahod, bibigyan ko rin lagi si kuya ko. Kasi malaking tulong niya rin yun kasi may mga anak din siya, mga asikaso kagastusan, kasi estudyante, tutulungan ko rin talaga. Kaya sana maging okay na para maging good lifestyle lahat. Yun lang. Sana rin, Lord, na magkaroon na rin ng trabaho ng mga kapatid ko. Kasi kung wala ng trabaho, kaya mahirap. Alam ko dito kasi si Mahal. Isa ko si Mahal yung malibos. Taputukan na, bubuisit lang ako. Nalito ko sa mga kapatid, naniniwala na. Pag nagkaroon ko talaga ng kapatid, meron din talagang kapatid na parang yung pagka-breadwinner yung black. Parang stress ba? Mga ganun parang ganun. Ngayon ako naniniwala sa mga ganun. Kabisit.
Sana lang, basta hindi na magkasakit lahat. Maging okay. Ayun, at least ngayon, nagkasakit na, maging okay na ako. Makakagawa na ako at makakatulong sa kanila. Para tapos ang problema. Kung buos pa ang mga problema, sasagutin ko na lahat ng magkatrabaho na. Good vibes ako. Yun lang. Kaya, good vibes na tayo guys. Kaya dapat chika lang ako sa kinig ko sa sarili ko sa'yo. Okay? Goodbye. Chismis. Chikahan. Goodbye na tayo. Bye.